10 senyales ng pag-edad pero hindi natin napapansin. Kala natin normal lang nangyayari. At mamaya, magbibigay din ako ng maraming tips kung paano sa 10 minutes lang a day, pwede tayong maging mas healthy at baka mas humaba pa buhay natin. Meron tayong mga short tips later. Pero tignan muna natin itong mga senyales ng pag-edad natin. Lampas 30, 40, 50 years old. Hindi natin napapansin. Unti-unti eh. Kaya dapat ready tayo, aware tayo. Ano itong 10 senyales ng pag-edad? Number 1, mas pagod na tayo than before. Mas antok, mas mahina na, mas fatigue. Diba? Hindi mo mapapansin paano unti-unti yun eh. Unti-unti humihina muscle, unti-unti tumataba, unti-unti mas mahina ang galaw, mas konting oras na lang yung trabaho. Kaya para labanan to habang nagkakaedad, ito. Hydration, healthy foods, diba? Bawas stress, at tuloy lang exercise. So, fatigue yan. Number 2, unti-unti pa nagkakaedad, mas nakakalimot. Merong ordinary signs of aging, yung minsan nakakalimutan mo, anong araw ba ngayon? Tuesday ba? Wednesday ba? Sunday ba? Minsan namamali mo na yung words mo, yung salita mo, parang namamali ka na ng salita. Normal aging. Minsan nami-misplace mo yung cellphone mo, nalagay mo dito, hindi mo na alam. Yan ang normal signs of aging. Meron namang Alzheimer's or nag-uulyani na. Hindi na niya alam anong taon. 2000, ano ba nga, hindi na niya alam. Hindi na siya hindi na niya kaya makipag-usap sa ibang tao. Parang hindi na siya magkaroon ng conversation. Lagi na nawawala yung gamit. Minsan, nagagalit na, sinisisi pa ibang tao. Yung medyo mali na talaga. Number 3, magugulat kayo dito. Sign of aging pala tong acid reflux. Sign of aging. Kasi pag tumatanda, mas hindi na yung maganda panunaw natin eh. Mahirap lumunok. Itong mga kinain natin, mahirap matunaw, mas matagal matunaw, at umakyat na yung acid. Pag tumatanda, mas nagbaback up pataas yan. Mas masakit na ang tiyan. Maasim, masakit lalamunan, mahapdi dito. Paghiga, parang feeling mo may mainit dito sa dibdib. Heartburn, acid reflux, sign of aging din to. Number 4, very obvious, di ba? Namalak. Pag 20 years old yan, sexy, payat. Pag 40, 50 years old, malaki na ang bilbil. Kasi nga, sarcopenia yan eh. Lumiliit talaga yung muscle natin, nagsasag yung skin natin, at mas dumadami yung taba. So, kailangan more exercise. Ito, maluwag na yung pantalon niya eh, hindi na masara. Number 5, nagkakaedad, mas hindi na makatulog. Pag nagising madaling araw, hirap na makatulog. Hindi katulad ng mga bata, pag natulog, parang patay, di ba? Hanggang next day, tulog, pagising niyan, maaga na. Pero pag nagkakaedad, mabilis magising. Bakit? Marami na nararamdamang sakit, mas nagkakaedad, baka may gamot, mas stress, mas marami iniisip, may memory loss, lahat yan causing insomnia. Number 6, humihina na rin yung sex drive ng lalaki at babae. Actually, mula age 30, 50, 60, mas mahina na, nagme-menopause na ang babae, mas hirap na makipagtalik, may anxiety and depression, poor body image, syempre nag-iba na itsura at nagkakaroon ng sexual problem. Baka may high blood, may diabetes. Number 7, sign of aging, syempre joint pain. Sari-saring sakit sa paa, sa likod, sa leeg, sa shoulder, matunog na lahat. Tunog na ng tunog lahat ng parte ng katawan. Osteoarthritis, rheumatoid arthritis, mga spondylosis, at kung ano-ano pa. Sabayan pa ng depression at pagiging overweight.
Mas nakaupo lagi, mas overweight, mas joint pain. Kaya itong mga arthritis risk factor. Magpapayat at mapipilitin pa rin mag-stretch, mag-exercise. May tips tayo mamaya. Siyempre, pa ng kakaedad, unti-unti mas lalabo ang mata. At yung mga ibang sakit, high blood, diabetes, nakakasira din ang mata. Number 9, siyempre yung balanse. Kasama rin to sa paglabo ng mata, paghina ng muscle, mabilis matumba. Balance, dizziness, vertigo. Yan o, bakit nahuhulog? Madalas mahulog. At syempre, obviously, number 10 out of 10, nag-iiba yung balat. Kumakapal yung balat, nagkaka-eye bags, nagkakalinya dito, dito sa leg, sa noo. Part of aging. Hair loss din, di ba? Mas marami nalalagas pag nagkakaedad. Sa babae, dito sila nagkukulang ng buhok sa mga lalaki dito. Okay? Ngayon, meron tayong mga tips. Paano na gagawin natin? 10 minutes a day lang. Simple lang. Pwede mas humaba ang buhay natin, maging mas healthy. Tingnan natin, Kailangan kasi paulit-ulit tong 10 minutes na to mga 15 tips to Number 1, syempre, exercise kahit 5 minutes lang. 'Di ba? Pwedeng konting jogging, pwedeng trabahong bahay, naglilinis, naglinis ng banyo, nagwawalis, o medyo mga squat, wall push-up, konting mga squat, may tulong na yan. Kahit yung mga jumping jack, 5 minutes lang. Basta gumanda lang yung circulation natin, gawin everyday, maganda na. Number 2, pwede brisk walking. Kung naglalakad kayo sa office, sa trabaho nyo, lakad lang, konting akyat ng hagdanan. Imbis na nakaupo, lakad-lakad kayo, 5 minutes. Diba? Medyo mabilis. Tapos pag upo mo ulit, medyo hingal ka na. At least naka-exercise ka na. Number 3, within 10 minutes, kaya mo maging healthy. Pwedeng, parang relax lang. Mindful meditation. Kalma lang, makinig lang ng music. Kalma lang muna for 5 minutes para ma-focus mo sarili mo. Number 4, pwedeng tinatawag na gratitude journaling. Isabihin, magsusulat ka ng something positive para at least yung mindset mo gumanda. Baka bad mood ka, depressed ka, anxious ka sa araw na yan. Pag nag-journal ka, isulat mo yung mga magandang nangyayari para sa'yo, kakaroon kang positive outlook. Number 5, 2 minutes lang to, inom ng maraming tubig. Maraming tubig sa paggising. Paggising sa umaga, 2 basong tubig. Baka nakalimutan nyo uminom ng tubig. 2 minutes lang, inom ng tubig. Healthy habit yan. Number 6, syempre kumain. Pwede ka mag-snack ng prutas, orange, banana, apple, healthy yan. O healthy breakfast, 5 minutes lang, makakain ka na. Good healthy habit. Number 7, within 5 minutes, yung mga skincare routine, di ba? Naglalagay ng cleansing, moisturizer, maghilamos, di ba? Para at least hindi mag-dry yung muka, hindi tumanda agad. Number 8, pwedeng deep breathing lang in 5 minutes. Diba? Hinga lang ng malalim. Deep breathing, practice lang mga 3 minutes para mas kumalma at mag-isip ng magagandang bagay. Number 9, posture check. 1 minute lang. Tingnan mo, ayos ba upo mo? Diba? Posture check. Diba? Minsan, lagi tayo nakakubab. Ayusin lang yung ulo, yung leeg, konting tayo, konting stretch para maging aware tayo, tabingi na pala. Kasi pag laging nakaupo, laging nakakuba, sasakit ang tiyan, sisikip ang muscle, pati varicose, lalala. Galaw-galaw. Galaw-galaw in 1 to 2 minutes, posture check. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Number 10, kung may time, pwede tumingin sa nature. Magandang bundok, kung nasa probinsya kayo, halaman lang, magandang tanawin, pakinggan mo lang yung magandang sound ng nature. Pwede pa araw konti. Morning sun, afternoon sun, 5 minutes lang para ma-relax. Okay? Huwag puro sub-sub sa trabaho.
Number 11, pwede ka makipag-usap sa magulang, kapatid, anak, 'di ba? Call a friend. 5 minutes lang. Imbis na mag-scroll ka ng scroll sa FB, wala naman kakwenta-kwenta o 'di ba parang useless naman tinitingnan yung ibang bagay. Call a friend for 5 minutes, at least meron kang emotional social connection. Number 12, 5 minutes lang magbasa ng article, makinig sa podcast, something educational, yung mga self-help technique, di ba? Yung makakatulong sa atin. Number 13, 5 minutes, wag muna mag-social media. Digital detox, stretch break, relax lang muna, lalo na sa gabi, reduce screen time. Number 4, pwede maging masaya, enjoy your hobby, kung anong gusto mong kutkutin, gagawin, pamparelax sa'yo, kung ano man hobby mo, maganda yan, gawin mo for 5 to 10 minutes. And lastly, number 15, syempre, magpasalamat sa mga blessings sa araw na to, magdasal between 2 minutes to 5 minutes, at least magpasalamat tayo sa araw na to, at natapos natin ng maayos. So yan po mga healthy at short tips lang within 10 minutes a day. Basta gagawin mo very regular, malaking tulong sa ating kalusugan. 10 minutes of mindfulness every day. Maraming salamat po.